ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi masusukat sa dami ng kaya mong ibigay ang halaga ng pag-ibig. Sapagkat ito ay walang presyo dahil walang anumang bagay sa mundo ang makakapantay dito. Ikaw kabarangay, nagmahal ka na ba ng husto? Dear Papa Dudut, good day sa inyo at sa mga kabarangay natin na katulad kong panatiko ng Barangay Love Stories. Na-discover ko ang programa ninyo dahil sa kaibigan kong si Ricky. Mahilig kasi yung makinig sa mga love story kaya sinuggest niyang pakinggan ko ang programa ni Papa Dudut. Nga pala, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Willie, 31 years old at tubong Marikina. Pero kasalukuyan ako nagtatrabaho sa isang private company sa Quezon City bilang finance staff. Meron kaming grupo ni Ricky na magkakaibigan noong college. Bale 5 kaming magtotropang lalaki at 2 babae. At hanggang ngayon, magkakaibigan pa rin kami kahit na sa iba't ibang kumpanya na kami nagtatrabaho. Sa paglipas nga ng panahon ay halos naka-attend na ako sa mga kasal at binyag ng mga anak ng mga kaibigan namin. At netong August 2024 lang ay kasal naman ni Ricky at ng long-time girlfriend niya ang aming pinuntahan. Pero sa aming 7, Papa Dudut, ako na lang ang natatanging walang girlfriend o asawa. Gutom ka na ba? Hindi pa naman. Okay lang naman na umorder na tayo kasi papunta pa lang daw sila. Okay pa naman ako. Ikaw ba? Di pa ako gutom kaya hintayin na lang natin sila. Baka dumating na rin naman yung mga yun. Sige, pero pwede bang huwag nyo na ako asarin na ako na lang yung walang girlfriend o asawa sa atin? Wow! Sino nang aasar sa'yo? Nagtanong ka pa talaga. Eh ikaw nga yung pasimuno ng pang-aasar. Sorry na tol, huwag ka na magalit sa akin. Hindi naman ako galit, inis lang. Alam ko naman na wala pa akong girlfriend. Hindi nyo na yung kailangan ipamukha sa akin ng paulit-ulit. Oh, kalma. Paanong kakalma? Eh nakakarindi na. Concerned lang naman kami sa'yo. Siyempre, masarap pa rin yung may karelasyon. Ayos lang ako. Hindi ko kailangan nun. Sinabi mo na yan few years ago. Baka nakakalimutan mong 31 ka na. Lalagpas ka na sa kalendaryo pero wala ka pa rin pinakikilalang bebot sa amin. Sabihin mo nga, wala ka ba talagang nililigawan? Wala. Kahit dun sa trabaho mo, wala ka nagugustuhan? Wala nga. Ayoko magkaroon ng relasyon na katrabaho ko. Bakit? Bawal ba? Hindi. Prinsipyo ko lang. Nako, pag na-inlove ka, walang binatbat yung prinsipyo mo. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ko ilalagay sarili ko sa alanganing sitwasyon. Mas mahal ko kaya peace of mind ko. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na pagsasabi sa akin na maghanap na ako ng liligawan para magka-girlfriend na. Kau naman, wag mo naman masamain. Sabi ko nga, concerned lang naman kami sa'yo. Hindi ka ba naiinggit sa amin? May kanya-kanya na kaming asawa at partner. Hindi ako naiinggit dahil masaya naman ako sa buhay ko kasama ang parents ko. Hindi habang buhay kasama natin parents natin. Siyempre, darating din yung panahon na kailangan mong bumukod at bumuo ng sarili mong pamilya. Yung masasabi mong sayo talaga. Kung totoo nga yan, sana walang matandang dalaga at binata sa mundo. Gusto mo bang maging katulad nila? Ha? Kita mo na? Sabi mo nga gusto mo rin magkaroon ng sariling pamilya. Pero di naman ganun kadali yun. Hindi ko alam paano ako mag-uumpisa. Anong di mo alam? Sa panahon ngayon kahit teenager marunong manligaw. Saka maraming paraan para makakilala ka ng babae. Sumama ka kaya sa amin pag lumalabas kami para mag-hangout sa gabi hanggang madaling araw. Hindi yung umuwi ka agad ng maaga sa inyo. Dahil sabi mo nagluto ng masarap na hapunan yung mama mo. Mas gugustuhin ko pang kumain ng luto ni mama kaysa sumama sa inyong magpakalasing. Tapos kinabukasan pinipeste ng hangover. Tingnan mo to, napaka-KJ mo talaga. Paano ka makakakilala ng babae niyan?
Sa bar lang ba't gimikan ako pwede makakilala ng babaeng liligawan? Hindi naman. Pwede rin sa mga volunteer works or marathon. Balita ako maraming magagandang babae dun. Hoy, 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 bunganga mo. Bakit? Baka nakakalimutan mo na may asawa ka na. Hindi ko nakakalimutan yun, no? Loyal kaya ako. Sana nga, kasi galit ako sa mga cheater. Alam mo kung ano ang sana ko? Ano? Sana magka-girlfriend ka na. Para naman maranasan mo na yung may katabi sa gabi. Papa Dudut, maloko talaga si Ricky pero tinuturing ko na siyang parang kapatid. At aaminin ko na may punto rin naman ang mga sinabi niya. Sa totoo lang ay may pagkatorpe akong lalaki. Ewan ko ba pero sa tuwing magdidesisyon na akong ligawan ng isang babae ay parang aso na nababahag ang buntot ko. Marami akong the one that got away o yung tinatawag nilang totga. May tsansang sinayang at opportunity na nawala. May mga nagustuhan din naman akong babae lalo na sa pinagtatrabahuhan ko pero ibang-iba kasi talaga ang personality ko pagdating doon. Kumbaga ay introvert ako, ang gusto ko lang ay pumasok sa trabaho, magtrabaho, umuwi at sumweldo. Hindi niyo ako masisisi. Kaliwat ka ng iskandalo ang nasaksihan kong nangyari sa opisina namin sa loob ng 9 na taon kong pagtatrabaho doon. Nandyan yung walang katapusang affair at kung ano-ano pa. Kaya naman nangako ako sa sarili ko na hindi ako mai-involve sa ganong klase ng sitwasyon. Pero syempre nangangarap pa rin naman ako na makakakilala ng babaeng mamahalin at pakakasalan. At doon nga dumating sa buhay ko si Mary nang minsan siyang mag-apply sa pinagtatrabahuhan ko, Papa Dudut. Hi! Pwede ba ako makishare sa table and chair mo? Yeah, oo naman. Teka, uurong lang ako. Thanks! Ayan, may space na. Pwede ka na maupo. Thank you uli! Ayan, sa wakas nakaupo na rin ako. Hay, grabe. Kanina pa kasi ako naghahanap ng bakanting mesa at upuan dito pero lahat occupied na. Ganito talaga rito pag lunch break. Kaya nga minsan may second and third batch yung kumakain eh. Hindi naman kasi pwede mag-lunch sa mesa mo sa office dahil working table raw yon. Ganon? Ang baduy naman. Kung gusto pala nila ng ganong policy, sana nilaki-lakihan nila tong kantin nyo. Hindi naman ganito sa dati kong pinagtatrabahuhan. Pwede kang kumain sa mesa mo basta lilinisin mo lang bago ka magsimula ng trabaho uli. Talaga? Ang cool naman. Sinabi mo pa. Kung pwede lang yun dito, hindi na ako makikipagsiksikan dito sa kantin. Nakakatamad din kayang tumayo sa upuan mo para pumunta rito at kumain pag lunch break. Ako noon, pagkatapos kong kumain sa table ko sa office, diretso tulog o kaya manonood ako ng anime. Paborito ko kasi yon. Ah, kaya pala. Ay, by the way, kanina pa tayo nagkukwentuhan pero alam mo na ba pangalan ko? Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Mary, di ba? Oo, trainee pa lang ako dito at unang araw ko ngayon. Ay teka, paano mo nga pala nalaman pangalan ko? Pinakilala ka sa amin ng papalitan mo. Nakalimutan mo na? Hala, oo nga. Magka-department din pala tayo. Willie pangalan mo, di ba? Naalala ko nagpakilala ka nga pala kanina. Oo, ako nga yun. Sabi na parang pamilyar yung mukha mo eh. Ikaw lang kasi yung tahimik sa mga kasamahan natin. Lahat sila maiingay at maraming chismis. Kahit mga lalaki. Nako, sinabi mo pa. Mas chismoso pa ang mga lalaki kesa sa mga babae rito. Pero buti na lang hindi ka kasali sa kanila. Major turn off ko talaga yung mga chismoso. Para sa akin, aksaya lang sa oras sa pakikipagchismisan. Nandito ako para magtrabaho at hindi magsayang ng oras sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Naks naman! Ganyan din yung mindset ko nun sa dati kong pinagtatrabahuhan. Ayokong sumali sa mga chismisan pero ang ending, ako ang pinagchismisan. Grabe naman yun. Sinabi mo pa.
Naku, kung alam mo lang kung anong klaseng paninira yung mga sinabi nila sa akin. Halos lahat walang katotohanan. Hindi mo ba sila sinumbong sa HR? Bawal yun ah. Oo, bawal. Kaya sinumbong ko sila. Kaso, may kinikilingan yung HR namin. Palibasa close niya yung mga nanira sa akin. Kaya nag-resign na lang ako kaysa mabaliw doon. Tapos nagpahinga ako ng 1 buwan bago ako naghanap ng panibagong mapapasukan. Swerte dito ako napunta kasi nakilala kita. Aha? Anong ha? Wala naman. Nagulat lang ako sa sinabi mo na maswerte ka kasi nakilala mo ko rito. Syempre feeling ko magiging super duper mega close tayo. Pero di ako ganun kadaling kaibiganin. Wala nga akong kaklose rito kahit na 9 years na ako nagkatrabaho rito. Pues, nandito na ako para maging kaibigan mo. Don't worry, mabait naman ako at hindi nangangagat. Papadudot, napakaganda ni Mary. Mukha siyang artista na napanood ko sa isang international film. Bukod doon ay masaya pa siyang kausap at talaga namang nakakaaliw. Madali niya rin akong napapatawa sa mga hirit niyang corny sa pandinig ko noong una. Pero nakita ko na lamang ang sarili ko na nag-e-enjoy kabanding siya. Simula ng araw na yon ay lagi na akong masaya na pumapasok sa opisina dahil alam ko na masisilayan ko si Mary. September 2024 nang magsimula ang probationary period ni Mary sa pinagtatrabahuhan namin. Magka-department kami dahil kapalit siya ng isa naming kasamahan na nag-resign ng mga panahong yon. At kahit na hindi ako ang nag-turn over sa kanya, ako lagi ang gusto niyang samahan tuwing lunch break. Nahalata na tuloy ng mga katrabaho namin, Papadudot, na nagkakamabutihan kami. Dahilan para walang humpay nila kaming asarin sa isa't isa. Pero ewan ko ba sa sarili ko dahil hindi ako naiilang o naiinis man lang. In short ay gustong gusto ko ang pakiramdam na tinutukso nila ako kay Mary ng mga panahong yon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, totoo pala ang kasabihan na baka kainin mo ang salita mo. Dahil yon ang eksaktong nangyari sa akin. May pasabi-sabi pa ako na ayokong ma-involve sa love story ng mga tao sa opisina namin. Negatibo kasi lahat yon sa akin at sakit lang sa ulo, ngunit nakalimutan ko na meron din namang mga successful love story. May nagkakatuluyan, nagkakaibigan at sa huli ay nagpapakasal pa nga. Kahit ako na tahi-tahimik lang ay hindi mapigilang mapasa ng all sa isipan. Sa pagpapatuloy ng pagiging close namin ni Mary ay hindi na nga tumigil ang mga katrabaho namin sa panunukso sa amin, Papadudot. Pero wala namang kaming reklamo pareho dahil ramdam ko ng mga panahon na yon na gusto rin ako ni Mary. Isang gabi bago kami mag-out sa trabaho, nag-confess ako kay Mary na gusto ko siyang ligawan. Gulat na gulat siya nang sabihin ko yon, pero pagkalipas ng ilang sandali ay lumapad na ang kanyang ngiti. Pumayag si Mary na magpaligaw sa akin matapos naming katapatang gusto namin ang isa't isa. Nag-set kami ng araw para sa aming unang date, kaya lang ay na-realize ko na wala pala akong ideya sa kung saan magandang lugar ko siya pwedeng dalhin. Buti na lamang to the rescue si Ricky, Papadudot. Buti naman naligaw ka rito sa bahay namin. Siyempre, miss ko na luto ni tita eh. Kahit kailan mukha ka talagang pagkain. Oo naman, food is life, ika nga. Pero thank you kasi pumunta ka. Welcome. Sakto, di ako ganun ka-busy. Saka alam ko kailangan mo tulong ko. Makakailangan ka naman? Yan kaya sabi mo sa text mo sa akin. Kailangan. Gusto mo basahin ko? Teka, nasaan na ba yung cellphone ko? Wag na, ikaw naman. Aminin mo na kasi na kailangan mo ng expertise ko sa mga bagay na tungkol sa paghanap ng magandang date spot. Oo na, kailangan ko na. Yan!
Dali lang naman aminin. Sige na, tulungan mo na ako. Saan ko ba pwedeng dalhin si Mary para sa una naming date? Marami naman magagandang restaurant around Metro. Lalo na dun sa Tomas Morato. Lagi kami nagde-date dun ni Mrs. Kaso gusto ni Mary yung may mga overlooking. Pangarap daw niya makapunta sa mataas na lugar. Overlooking at mataas na lugar ba ka mo? Kung gusto mo ng malapit-lapit, pwede sa Rizal. Sa Antipolo, overlooking doon. Sa Tanay at Teresa din. Meron din mga overlooking na kapehan sa Angono. Ikaw na lang mamili. Pero gusto ni Mary yung malamig. Malamig? Alam ko na. Pumunta kaya kayo sa Tagaytay. Perfect spot yun para sa mga gusto ni Mary. Malayo yun, di ba? Oo, pero sulit naman punta nyo. Doon ko dinala misis ko nung unang date namin. Kaya nga nagtagal kami at eto, kasal na. Sige, mukhang magandang choice nga yung Tagaytay. Tumpak! Sa masarap doon umigop ng mainit-init na sabaw ng bulalo. Sakto sa malamig na panahon. Pero timbrehan lang kita na ihanda mo yung budget mo. Kasi medyo mamahalin mga restaurant doon. Ganun ba? Oo, huwag kang mag-alala. Quality naman yung food at services nila. Basta para kay Mary walang kaso sa akin na gumastos. Naks naman! Ganyan nga, magpa-impress ka sa nililigawan mo. May kasabihan nga na first impressions last. Sa tingin mo pag ginawa ko yun, may chance na ako kay Mary? Hindi ko masasabi dahil depende pa rin yung tsansa mo sa magiging takbo ng date nyo. Hindi lang naman natatapos sa pagpili ng magandang lugar na pagdadalan mo sa kanya para sa date nyo yung pagpapasikat mo sa nililigawan mo eh. Pati na rin yung kung paano mo siya tataratuin sa simula pa lang ng date nyo. Halimbawa nun kung susunduin mo ba siya gamit ng motor mo o magkokotse kayo. Tandaan mo, malayo-layo rin yung Tagaytay. Nung huling beses na pumunta kami doon ni Mrs. Nagmotor lang kami. Tapos panayreklamo niya sa akin na masakit na raw yung puwet niya. Nako, ang malas naman nun. Sinabi mo pa, para maiwasan mo yung ganong insidente, kaya sinabi ko, mahirap na, baka ma-turn off sa'yo si Mary. Tatandaan ko yan. Ano pang gusto mong malaman? Ano kayang susuotin ko? Casual lang, pero yung magmumukha kang gwapings. Paano yun? T-shirt at pants? Pwede. Tapos, paresan mo ng pangmalakasang sapatos at relo. Solve ka na dyan. Sige, salamat talaga tol. Walang anuman. Baka may tanong ka pa. Ibira mo na. Papadudot dahil tiwala ako sa pagiging expert ni Ricky sa relasyon ay sinunod ko ang payo niyang dalhin sa Tagaytay si Mary para sa aming unang date. Medyo may kamahalan ng restaurant na pinili ko pero pinag-ipunan ko na lamang yon. Advance kong inalamang menu para ma-check ang presyo ng mga pagkain at nagpa-reserve na rin ako. May motor naman ako pero ayokong mapagod si Mary kaya naisipan ko na mag-rent ng kotse. Sumapit ang araw ng date namin, walang kaalam-alam si Mary kung saan ko siya dadalhin. Sinabi ko na lamang na magtiwala siya sa akin at yun nga ang eksaktong ginawa niya. Kaya nasorpresa talaga siya nang dumating kami sa restaurant sa Tagaytay kung saan kami nag-date papadudot. Sinabi niya sa akin na first time pa lamang niyang makapunta doon at makakain sa mamahaling restaurant. Kaya naman masaya ako dahil nadala ko siya doon papadudot. Hanggang sa pag-uwi namin ay hindi maalis ang ngiti sa nabi ni Mary. Kaya kahit lumagpas sa budget ang nagastos ko, ay wala naman akong pagsisisi. Pera lamang yon. Pwede ko pa namang kitain sa susunod. Totoo nga na nakadagdag pogi points kapag sa magandang lugar mo dinala ang isang babae para sa una ninyong date. Pagkatapos kasi noon ay mas naging close pa kami ni Mary. Yung closeness na parang tumama ako sa jackpot dahil mas naging clingy siya sa akin. Pero syempre, alam ko pa rin naman ang limitasyon ko dahil hindi pa rin naman kami opisyal na magkarelasyon. Isang araw, di nakapasok sa opisina si Mary kaya tinawagan niya ako at sinabing masama ang pakiramdam niya na kagagawa ng kanyang buwanang dalaw. Naaawa naman ako lalo at alam ko ang pakiramdam na yon dahil may mga kapatid din akong babae.
Kaya nung sinabi ni Mary na pupuntahan ko siya sa bahay nila, pagkatapos ng trabaho ay hindi na ako nagdalawang isip na umuo. Pero bago ako nakarating sa kanila ay dumaan muna ako sa butika para ibili siya ng gamot at ilang pagkain na paulit-ulit niyang binabanggit na gusto niyang kainin, Papa Dudut. Ano ba naman tong flavor ng milk tea na binili mo? Chocolate ba to o ano? Cookies and cream yan. Hindi mo ba gusto? Hindi! Matcha kaya favorite ko. Akala ko cookies and cream. Nabanggit mo kasi kanina. Oo, pero di ko sinabing favorite ko yan. Yung sister ko ang may favorite niyan. Nasarapan lang ako nung pinatikim niya pero loyal pa rin ako sa matcha. Hindi ba halata? Green nga favorite color ko eh. Ganun ba? Pasensya ka na. May magagawa pa ba yung pasensya mo? Hindi ko naman to maiinom. Oh, sa'yo na lang. Hindi rin naman ako umiinom niyan. Mahina tiyan ko sa ganyan. Anong gagawin ko rito? Tapon ko na lang. Mary naman, kung ayaw mo, ibigay mo na lang dun sa kapatid mo na paborito yan. Wala siya rito, nasa school pa. Ay, hirap naman kasi sa'yo, may plano ka palang bumili, di ka man lang nag-text sa akin para magtanong. Gusto kitang sorpresahin, para kahit paano gumaan-gaan yung nararamdaman mo. Alam ko mahirap din pag nagkaka-period. Paano mo naman nalaman? Eh hindi ka naman babae. May mga kapatid akong babae. Ay, whatever. Palpak pa rin yung milk tea na binili mo. Imbis na gumaan pakiramdam ko, naging mabigat palalo dahil mali naman yung flavor na pinili mo. Sorry na. Ay, oh, ano pa ba yung iba mong dala? Mga gamot lang tsaka heating pad. Meron na ako niyang heating pad eh. Saka di ako umiinom ng gamot kahit mamatay pa ako sa sakit. Ayoko nun. Ay, oh, ano naman yung nasa paper bag? Fries and burger. Yak, ayoko niyan. Ilayo mo nga sa akin yan, nasusuka ako sa amoy. Please lang. Akala ko ba gusto mo nito? Paano mo naman nasabi na gusto ko yan, ha? Sinabi mo kaya sa call kanina. Kanina yon, pero hindi na ngayon. Ayoko na niyan, ang baho, nakakasuka yung amoy. Ay, parang sa lagay wala na akong dinalang matino ah. Buti alam mo, sa kakasalanan mo rin naman yan dahil hindi ka marunong magtanong. Pwede mo naman akong i-text para alamin yung gusto ko at kailangan, pero di mo ginawa. Gahol na kasi sa oras. Tsaka nandun ako sa pagbilhan ko eh. Kahit na. Ay, puro ka dahilan eh. Oh, edi ngayon hindi sana masasayang yung mga pinamili mo. Hindi mo ba talaga tatanggapin tong mga binili ko? Kahit tong gamot lang at heating pad. Hindi ka ba nakikinig? Hindi nga ako naggagamot at meron na akong heating pad. Mabuti pa iuwi mo na lang yan sa mga kapatid mong babae. O di ka ibigay mo sa mga pulubi dyan sa daan. Baka mas kailangan nila. Mary naman eh. Bakit ganyan tono mo? Parang ang laki ng kasalanan ko sa'yo eh. Sinabi ko lang naman feelings ko. Wala naman akong sinabing may kasalanan ka. Ay, hayaan mo na nga. Papa Dudut, yun ang unang beses na nakapunta ako sa nirerentahang apartment nila Mary. Kasama niya doon ang mga magulang niya at 3 nakababatang kapatid. Malit lamang ang tinutuluyan nila pero meron namang hiwalay na kwarto para sa kanya. Kaso'y tambak din ang damit at iba pang mga gamit ang kwarto ni Mary kaya medyo masikip. Claustrophobic pa naman ako kaya bahagya akong hindi nakahinga. Pero natiis ko naman. Kaya lang ay nakadagdag sa bigat ng nararamdaman ko ang pagtatalo namin ni Mary dahil sa maling flavor ng inumin na binili ko para sa kanya. Hindi rin niya nagustuhan yung iba ko pang mga pasalubong. Na-disappoint ako nang hindi niya kinatuwa yung mga gamot at heating pad na nabili ko na pwede niyang gamitin habang may period siya. Sa isip ko ay napaka-ungrateful niya pero buti na lamang dahil nagsorry din naman siya sa akin kinalaunan. Napansin yata niya na frustrated na ako at hindi makahinga ng maayos sa sikip na kwarto niya. Kaya nagkabati rin kami ng gabing yon. Matapos niyang humingi ng peace offering na bilhan ko rin ng makakain ng magulang at mga kapatid niya, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi naman ako madamot na tao. Pero habang tumatagal ang panliligaw ko kay Mary ay mas nagiging demanding siya. Kapag nasa opisina kami ay lagi siyang nagpapabili sa akin ng cravings niya katulad na lamang ng mamahaling kape. Dati naman ay ayos na sa kanyang instant coffee kasi masarap naman daw at nakasanayan na niya. Pero nagbago na raw ang panlasa niya nung isang beses ay binilhan siya ng binurong kape galing sa isang mamahaling coffee shop. Simula noon, kapag may isa sa mga kasamahan namin ang nagyayaya na magkape, gusto rin niyang magpabili. At ako bilang manliligaw, syempre gusto kong magpa-good shot sa nililigawan ko kaya binigay ko lahat ng hinihiling ni Mary. Bukod sa mamahaling kape na inaraw-araw na niya ay nagpabili rin siya sa akin ng damit, makeup kit, bagong cellphone dahil gusto na raw niyang mag-upgrade at iba pang mga gadgets. Hindi ako mayaman pero meron naman akong savings, Papa Dudut. Kaya lang ay nasaid na lang ang ipon ko ng dahil sa pagiging maluhon ni Mary. Aminado ako na hindi na ako masaya sa panliligaw sa kanya, Papa Dudut. At napansin yon ng kaibigan kong si Ricky. Himala, hindi mo yata ka-date ngayong linggo si Mary. Ikaw nga, di mo kasama asawa mo. May outing sila ng mga kaibigan niya sa La Union. Banding daw kaya hinayaan ko na. Si Mary, may outing din ba? Wala naman. Busy lang. Hindi. Nagtanong nga kanina kung may plano raw ba akong ilabas siya. Sabi ko may pupuntahan ako. Pero palusot ko lang yon. Ayoko muna siyang i-date. Oh, bakit naman? Naka-budget ako eh. Sigurado di naman yun papayag na mag-date kami sa pipitsuging lugar. Expected na niya kasi na dadaling ko siya sa mamahalin. Talaga? Oo. Katulad nung unang date namin sa Tagaytay. Sandali. Kayo na ba o nililigawan mo pa lang siya? Nililigawan pa lang. At ganun na siya makapag-demand sa'yo? Oo, pero nung una di ko naman naisip yun. Kaya lang… Anong hindi? Demanding siya tapos hindi pa pala kayo. Pambihira. Di ako makapaniwala na ganyan pala ugali ng babaeng yan. Mabait naman si Mary. Mabait kapag may kailangan. Alam mo tol, magpakatotoo ka na nga. Tayo lang magkausap dito. Magsabi ka sa akin, ano pang hiningi sa'yo ng babaeng yan? Marami-rami na rin. Nagsimula lang naman yun sa mamahaling kape, pagkain, tapos mga damit, sapatos, makeup kit, bagong cellphone at iba pang gadget. Pulubi ba siya? Ricky naman. No offense pero asal pulubi yan eh. Yung nangihingi sa manliligaw, sobrang demanding tapos hindi pa kayo sa lagay na yan ha. Ibig bang sabihin kapag naging kami, ayos lang na maging demanding siya? Hindi pa rin. Kasi di ka naman bangko para laging maglabas ng pera sa tuwing may gusto siyang bilhin. May trabaho naman siya. Bakit di siya gumastos sa sarili niya? Kulang pa raw yung sweldo niya pambayad nila sa renta ng apartment, bills at pagkain nila. Doon lang daw madalas napupunta yung kita niya at wala nang natitira sa kanya. Pero hindi excuse yun para gamitin ka na niya. Hindi naman niya ako ginagamit. Nililigawan ko nga siya, di ba? Hindi ganyan yung tamang panliligaw. Matuto kang humindi. Huwag kang maging bigay todo. Saka di ka naman mayaman eh. Paano na lang pag naging kayo? Di mamumulubi ka sa kanya. Mahal ko na si Mary. Kaso nalulungkot ako sa ginagawa niya sa akin. Matanong nga kita tol. Ano yun? Kumusta yung estado ng panliligaw mo sa kanya? Alam ko mali na tanungin kung may pag-asa ka ha. Kasi di naman doon nasusukat ang lahat pero gusto ko lang malaman. Curious lang ako. Napag-usapan niyo ba kung hanggang kailan ka manliligaw sa kanya? O kung may plano ba siya na sagutin ka? Ang totoo, ilang beses ko nang tinanong sa kanya pero paulit-ulit niyang sagot maghintay daw ako. Darating din daw yung araw na magiging kami dahil mahal na rin naman daw niya ako. Nak ng tok neneng. Malabo pa yata sa mga mata kong may grado na 500 yung sagot niya sa'yo eh. Red flag na yan tol. Distansya na. Paano naging red flag yon? Hindi ba halata? Pinapaasa ka lang yan. Ginagamit ka lang niya dahil may mahihita siya sa'yo.
Sa nakikita ko, di ka talaga niya mahal. Kunwari lang siya. Mahal lang niya yung komportableng buhay at mga bagay na naibibigay mo sa kanya. Papa Dudut, tama rin naman si Ricky nang sabihin niyang dapat matuto akong humindi sa mga hirit at pabili ni Mary, lalo na at hindi pa naman kami magkasintahan. At kahit na kami na, dapat alam ko rin ang limitasyon ko sa mga bagay na kaya kong ibigay sa ngalan ng pag-ibig. Pero ayoko naman talagang isipin na ginagamit lamang ako ni Mary para makabili ng mga luho niya, Papa Dudut. Hindi ganon yung pagkakakilala ko sa kanya, kaso'y pinapakita niya ay unti-unti akong naliliwanagan sa tunay niyang pag-uugali. Pero siguro'y wala namang pinanganak na perpekto, Papa Dudut. At dahil nga mahal ko noon si Mary, handa akong makipag-compromise. Dahil napansin ko na madalas ay wala siyang baon ay naisipan kong ipagdala na rin siya ng pananghalian. Tiwala naman ako na magugustuhan niya ang luto ng mama ko kaya pinagbaon ko siya. Nagdala na rin ako ng merienda para hindi siya gutumin pero makaraan lamang ang 3 araw. Nalaman ko na chinichismis niya pala sa mga kaopisina namin na hindi masarap ang luto ng mama ko. Na cheap akong manligaw at hindi raw ako ganon kaseryoso sa kanya. Masama ang loob ko sa kanya pero nang sumunod na araw ko na siya kinumpronta kung kailan magkasama kami sa bahay nila. Sabado kasi noon at pinapunta niya ako sa kanila, Papa Dudut. Salamat dito sa pizza na dala mo Ang sarap. Buti na lang naisip mo namang tanong sa akin bago ka bumili para di nasasayang yung pera mo. Buti naman nagustuhan mo na. Oo naman. Paborito ko to pepperoni. Ayaw mo ba? Di ka kumakain Hindi mo gusto yung flavor? Gusto naman pero wala akong gana. Sige ka, ubusin namin to nila nanay at tatay. Sige lang, family size naman yan. Sandali nga. Bakit naman ganyan tono mo? Ang cold mo Hindi ako cold. Wag mo nga akong pinaglololo ko. Alam ko yung cold sa hindi. Aminin mo, masama loob mo na pinabili kita ng pizza, no? Hindi masama loob ko. Saan naman ang galing yan? Sa akin lang. Base sa naobserbahan ko sa'yo. Ano? Tama ako, di ba? Masama loob mo? Hindi nga masama ang loob ko. Bakit ganyan mood mo? Nagtanong ka ba talaga kasalanan mo kung bakit ganito mood ko? Paano naging kasalanan ko? Kasi chinichismis mo ako sa opisina. Sinisiraan mo ako dahil pinagbabaon kita ng pananghalian at merienda. Pati luto ng mama ko iniinsulto mo pa. Tama ba yun? Yun ba? Bakit? Na-offend ka? Nagsasabi lang naman ako ng totoo lalo tungkol sa luto ng mama mo. Hindi masarap pero lagi mo nga nauubos yung dala ko sa'yo. Siyempre, nakakahiya naman kung magtitira ako, no? Saka saan ka naman nakakita ng manliligaw na pinagbabaon yung nililigawan niya? Ikaw palang nakita kong ganon. Anong masama doon? Wala. Pero ganyan ka ba kakuripot? Kuripot pa pala ako sa lagay na to? Halos lahat nga binigay ko na sa'yo kahit na hindi pa tayo. Magiging tayo rin naman Maghintay ka lang. Hirap sa'yo, masyado kang mainipin. Hindi ako mainipin. Marunong ako maghintay. Pero mukhang tama nga yung sinabi ng kaibigan ko tungkol sa'yo. Ano yon, ha? Na demanding ka at manggagamit. Ano? Ulitin mo nga yon? Demanding ka at manggagamit. Ginagamit mo lang ako kasi may mapapala ka sa akin. Pero ang totoo, di mo naman talaga ako mahal. Sinasabi mo lang na mahal mo ako para di kita bitiwan. Paasa ka, Mary. Ako pa talaga yung paasa. Ikaw nga tong nanliligaw, di ba? Hirap sa inyo, hindi lang nasunod gusto nyo, nanunumbat na kayo. Hindi ako nanunumbat, pero sumusobra ka na. Oo, nanliligaw pa lang ako. Pero hindi ibig sabihin pwede mo na akong abusuhin. Masyado ka namang pa-victim. Akala mo naman anong ginawa ko sa'yo. Gusto mo ba isoli ko mga gamit at damit na binigay mo? Nandyan lang naman kasi yung iba. Nakatambak lang. Hindi na. Ano namang gagawin ko sa mga yun? Mas kailangan mo yun. Anong sinabi mo? Nakaka-offend ka, ha?
Wala na akong pake kung na-offend ka. Problema mo na yun. Buti pa alis na ako. At saan ka pupunta? Uuwi na. Wala talaga ako sa mood, sorry. Hoy, Willie! Bumalik ka rito! Huwag kang umalis! Hoy! Papa Dudut, napiko na talaga ako noon kay Mary nang dinamay niya ang luto ng mama ko. Hindi kasi totoo yon. Masarap magluto si mama at nung sabihin kong ipagbabaon ko ang nililigawan ko ay suportado ako ng mama ko. Kaya naman nakakagalit na sinisira niya sa ibang tao ang luto ni mama. Bukod doon ay nakaka-offend din na tinawag niya akong cheap dahil lang sa gusto kong magtipid. Sa totoo lang, ayoko naman talaga siyang pagsalitaan ng hindi maganda o iwanan ang araw na magkasama kami sa bahay nila. Pero bigla ko na lang naramdaman na hindi ko na kayang maging masaya na kasama siya at nasasakal na ako sa kanyang presensya. Kaya nga pakiramdam ko ay nakahinga ako ng maluwag pagkalabas ko ng bahay nila, Papa Dudut. Hindi pa ako umuwi sa bahay ng araw na yon, sa halip ay dumiretso ako kina Ricky. Inoff ko rin ang phone ko para hindi ako matawagan ni Mary. Nang nakauwi na ako sa bahay, napakarami niyang text at missed calls. Humingi siya ng sorry sa akin at nangako na babawas-bawasan na niya ang pagiging demanding. Pero na mga panahon na yon ay desidido na akong tumigil sa panliligaw sa kanya, Papa Dudut, dahil naliwanagan ako sa naging pag-uusap namin ni Ricky. Hindi porke mahal mo ay hahayaan mo nang abusuhin ka. Nililigawan ko pa lamang yon ha. Paano pa kaya, Papa Dudut, kapag naging kami na? Sa kasalukuyan ay hindi na kami magkatrabaho ni Mary matapos niyang mag-awol. Aminin kong iniisip ko pa rin kung kumusta na siya. Pero may bahagi sa akin na ayaw nang malaman ang kalagayan niya. Oo, minahal ko siya ngunit hanggang doon na lamang yon. Sana sa magiging karelasyon niya ay wag na niyang gawin dito yung bagay na ginawa niya sa akin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at sana'y mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless in advance sa inyong lahat, no? And ako po ang inyong kapuso at kabarangay forever na palaging nakatutok sa inyo, Willie. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.